Okay, magandang umaga because it's already 12, almost 1 o'clock here in here in the Philippines, no? It's almost 1 a.m. in the morning. So, hindi pa kasi ako sleepy eh. So, naisip kong maggumawa ng reaksyon patungkol po dito sa update no sa post ni Vice President Inday Sara Duterte. Patungkol po ito sa fake na post no patungkol sa kanyang mga anak no. At hindi po nagugustuhan ni Vice President Inday Sara Duterte yung ginawa sa kanyang anak no na nagpo-post. Ipapakita ko sa inyo dito mamaya kung ano yung fake na post patungkol sa kanyang anak. Okay? Yun ang ating topic ngayon. Yun po ang ating pag-uusapan na at magre-react tayo doon no kasi parang itong mga ginagawa ng mga kalaban ni VP Sara no sa sobrang inggit nila kay VP Sara pati mga anak ni VP Sara ay dinamay na nila, which is not good no kasi hindi po ganyan ang mga Duterte. Ang mga Duterte po ay lumalaban ng patas no, hindi naman na never si VP Sara bumanat sa members of the family sa kanyang kalaban sa politika. Never yan ginawa ni VP Sara. So para sa akin below the belt na, okay? So yun po ang pag-uusapan natin, ipapakita natin yan at i-analyze natin kung ano ang opinion ni VP Sara patungkol dyan sa mga nangyayari, okay? So kaya nga ako hindi pa ako inaantok eh. I'm about to sleep pero kaya nga no kasi yung misis ko kasi kapag from 12 midnight until 10 o'clock in the morning no siya yung mag-alaga sa baby namin no pero kapag kinaumagahan ayan kung maririnig niyo nandyan si baby no yung nana niya no yung nana at mga katulong namin yung nag-aalaga sa baby namin kasi trabaho kami sa umaga no at saka parang bumabawi rin ng tulog yung aking asawa kasi po kapag nighttime putol-putol yung aming tulog. So for now no while nagpapatulog kami nagpa-drink ng milk yung aking asawa sa anak ko. Yung pangalan pala ng aking anak ay si Baby Zion no. Zion Clooney yung pangalan ng aking anak no. So speaking of anak no, yung anak ni VP Sara ay kaya parang hindi maganda no na meron pong magpo-post ng idadamay nila yung anak ni VP Sara. Okay? Bago ko ipapakita yung post na yan, paki-like muna paki-share itong video natin para marami po ang makaalam sa ating mga updates no. Importanteng mag-like and share no. Like, share na and sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo no sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, sa mga first time no, para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. And at the same time, kapag naka-subscribe na po kayo no, libre, walang bayad yung subscription na yan, okay? So, mahalaga po na ma-update po kayo araw-araw kasi araw-araw naman tayong nagba-vlog. Once or twice tayong magba-vlog sa isang araw no. So, ito na nga no, ipapakita ko sa inyo ano itong post na parang nag-warning na itong si VP Sara. Ito po yun no. Ayan. Yan po yung fake news, fake na post no na nakalagay po dito is please take
picture yan, no? Biniblur lang yan ni VP Sara. Please take care of my mother, which is ang pinatutungkulan raw dito, no? Si VP Sara Duterte Lao. Please take care of my mother. She had dedicate her life for the welfare of the nation. Yan raw ang sabi ng kanyang anak. Yan raw ang sabi ng kanyang anak na pinost sa social media. Kung sino ang nag-post nito is the political outlook. Ito po ay kasinungalingan. Ito po ay fake news. Okay, hindi po ito totoo na nagsalita ang anak ni VP Sara. Okay? Fake news po ito. Kung maalala po natin, ay lagi na yung sinasabi ni VP Sara na itong mga pamilya niya, kahit nga yung asawa niya, no? At ang kanyang mga anak, hindi niya yan sinasali sa usaping politika. Okay? Hindi niya, never na nagpakita ng mga pictures itong si VP Sara na kasama niya ang kanyang mga anak. Kasi kung mapapansin niyo yung mga ibang mga politicians, no, kung mapapansin niyo, they are very comfortable na ipakilala yung mga pamilya nila, di ba? Very comfortable. Pero itong si VP Sara, nag-iingat ito, no? Hindi niya sinasali ang kanyang mga anak sa mga issue sa politika. Never nga inintroduce ni VP Sara in public ang kanyang mga anak, no? So, that means to say na nag-iingat at ayaw ni VP Sara na ma-expose in public, malaman ang mga pangalan o yung mga mukha rin, no? Hindi ko lang alam kung itong political outlook na ito, saan niya nakuha itong mga pictures na ito na in-expose niya at nilagyan pa ng statements na hindi naman talaga totoong sinabi ng kanyang anak ito. Okay? Ito pa yung isang post. Ito. Yan. Okay? So, sabi, please take care. Another, ano naman ito ha? Another post siguro ito, no? No, please take care of my mother, Inday Sara Duterte. She had dedicated her life for the welfare of the nation. It's me, Stingray. Kasi pangalan yan ng kanyang anak, no? Never po itong sinabi ng kanyang anak. Okay? Hindi po ganyan ang mga anak ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po nangingialam ang mga anak ni VP Sara sa mga usaping politika. So, syempre, siguro may isang nag-post dito. Tapos, akala siguro ng iba, totoo. So, gumawa rin sila ng another post. Kasi meron ganyan eh, no? Like for example lang ito ha, ang ABS-CBN nagpalabas ng picture ni Senator Bongo with a statement. Kasi uso yan sa social media nung magpapalabas ka ng mga pictures tapos meron po doon ang mga statement ng sinabi ng isang politician. Kapag inilabas yan ng ABS-CBN, makikita yan ng ibang mainstream media, News 5, GMA, Bilyonaryo, gagawa rin sila ng yung ibang mga media sa Facebook, no? At kung ano mang platform, gagawa rin sila, no? So siguro may isang nag-post dito, pumutok yung nag-trending itong post, sinabayan rin ng mga ng mga vlogger siguro, mga peke na mga page without even validating if the statement is fake or not, no? So kumakalat, no? So nagbabala po si VP Sara na babasahin natin ha kung ano ang kanyang official statement dito, okay, para alam po ninyo. Kasi seryoso po si VP Sara kung pamilya na ang nakasalalay sa issue, okay?
Ito po yung ayan, ayan. Lakihan natin para sabay nating mabasa. Ito po yung official statement ni VP Sara. Ayan may seal sa Vice President, official Vice President na seal, Pahayag. Ayan. Lakihan natin. Ayan. Sabi dito, I condemn the unauthorized use, ayan, natin, igitna na lang natin, bakit ano nangyari nito? Ayan. I condemn, hindi na importante yung mukha ko guys wait muna, erase muna natin ito. Hindi na importante yung mukha, importante yung sinulat talaga ni VP Sara, yung official post ni VP Sara ang ating babasahin Wait muna, may ako ayan. Hindi ko makita. Ayan. I condemn the unauthorized use of my minor's son's photograph to spend false information. So meaning to say, hindi po nagugustuhan ni VP Sara ang nag-post dito. Okay? Hindi po nagugustuhan ni VP Sara. Hindi ko kailanman ginamit ang aking mga anak sa pagsulong ng aking interes at mahigpit ko silang pinagbabawalan na makisali sa mga usaping politika sa labas ng aming tahanan. Okay? Lagi yung sinasabi ni VP Sara Hindi niya pinagbabawalan niya ang kanyang mga pamilya at ang kanyang anak na sumali sa usaping politika. Hindi po ito kagaya si VP Sara ni Leni Robredo, na hinahayaan ni Leni Robredo ang kanyang mga anak na makipagbardagulan, makipagbanatan sa social media. Hindi lang si Leni Robredo pati rin itong si Kiko Pangilinan, ang anak nila Sharon Cuneta at si Kiko Pangilinan, kung maalala po ninyo, sumali pa nga sa mga rally itong anak ni Kiko at ni Sharon, di ba? Hindi po ganyan ang mga ugali ng mga Duterte, na pati yung mga anak nila ay hinahayaan nilang mag-express. Okay? Kasi ang mga Duterte kasi hindi yan namimersonal What happens in the political issues will stay on the political issue. Okay? Hindi yan namimersonal. Sabi pa dito, huwag nating hayaang magamit ang mga bata. Okay? Ano na natin yan? Ayan. Huwag nating hayaang magamit ang mga bata sa pagpakalat ng fake news sa maruming mundo ng politika ngayon. Ang proteksyon ng kabataan, anak ko man o hindi, ay responsibilidad nating lahat. Salamat. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, 11 of March 2026. Okay? So, yan po ang nangyari. Yan po ang official statement ni VP Sara. So ano bang natin dito? Ano bang opinion ko dito, Ako, ito yung masasabi ko diyan. Teka muna para ma-zoom natin yung aking mukha kasi parang Ayan. Ang sa akin lang ba? Alam ko, duda ako rito na ang mga gumagawa ng fake news patungkol sa anak ni VP Sara, mga ito siguro supporters ito ng mga dilawan o supporters ito ni BBM o mga loyalista. Kung supporter man ito ni VP Sara o ni former President Duterte, sana wag naman kayong gumawa ng mga ganitong bagay, Hindi maganda na gumagawa tayo ng fake news. Happy ba kayo na merong taong
dinidihado ninyo kung magawa kayo ng fake news. Kung babalik rin natin yung sitwasyon, di ba? Kung meron kayong anak, gagawa natin ng fake news ang inyong mga anak. Anong mararamdaman ninyo, di ba? Hindi maganda. Kaya nga, lagi yung sinasabi ni VP Sara at ni former President Duterte, banatan nyo na ako. Ako na lang ang banatan nyo. Wag lang yung aking mga anak. Tingnan nyo si Jam Magno, di ba? Ewan ko ba dito kay Jam Magno, may kaya ito si Jam Magno May diferensya siguro ito sa utak si Jam Magno, no? Ako po'y naaawa sa anak ni Jam Magno kasi po inosenteng bata 'yon bakit itong si Jam Magno sinasali niya sa mga usaping politika? 'Di ba? Inosente yung bata Wala silang kinalaman sa mga sa away politika. Bakit natin isasali itong mga bata nito, 'di ba? Hindi po maganda. So siguro itong mga politicians at mga popular na mga vloggers, kung isasali nila ang kanilang mga anak, that only shows na talagang masama ang inyong mga ugali. Huwag niyong hayaan o i-practice ang mga ganyang bagay na isali natin ang ating mga anak. Hindi po maganda. No? Ako nakaranas ako niyan Kasi yung aking anak na bunso ko, no? Nagkamali ako, no? Aaminin ko. Naririnig kasi ng anak ko yung mga videos na yung time na hinuli at yung hinuli si Tatay Digong sa Hague, no? Galit yung mga taong bayan nung hinuli si Tatay Digong. Nagalit sila kay BBM at that time. At laging naririnig sa anak ko, sa mga feed ko, BBM bangag, BBM bangag. Tapos there were times na nagkatuwaan kami ng aking anak. Binibidyohan ko siya na nagsalita siya ng BBM bangag, BBM bangag. Ako natuwa ako, tawa ako ng tawa. Kasi bata pa nga pero hindi niya alam yung pinagsasabi niya na BBM bangag. Binidyohan ko. Yun pala mali yun. Kaya kinorek ko yung sarili ko dun hindi pala dapat ganun kasi kahit alam kong inosente yung anak ko at that time, pero hindi po maganda isasali natin sila sa mga ganyan, no? So, ako po, ay failure po yun sa aking side, no? Hindi ako naging maingat sa ginagawa kong noon, no? Pero yun, first and last ko yung nagawa ko kasi na-realize ko mali. Alam niyo naman na tao lang tayo, nagkakamali. Kaya nga humingi ako ng tawa doon kahit katuwaan yun, hindi yun maganda, no? Hindi yun dapat So, dito naman sa mga gumagawa ng fake news, naaunawaan ko na passionate kayo na supporter ni BBM o kung passionate kayo na awayin at banatan itong si VP Sara dahil sa suporta ninyo sa mga politician ninyo. Pero sana naman kung babanatan nyo si VP Sara na lang ang banatan nyo, no? Wag na nating isali yung mga anak kasi especially if minor, no? Kaya nga winawarningan kayo ni VP Sara. Kasi kapag meron pang mga kumakalat na mga ganito, siguro duda ako rito, hindi na kayo hindi na kayo palalampasin ni VP Sara, kakasuhan kayo kaagad. Buti nga si VP Sara nag-warning pa sa inyo. 'Di ba? Marami yan maraming ganyan, maraming mga fake news ngayon na mga kumakalat. Kung maninira man lang kayo, wag na nating isali yung mga anak, di ba? So that only shows itong pangyayaring ito, wala na kasi silang magawa
kasi alam nila na si VP Sara ay sobrang malakas. At ewan ko sa mga ibang vlogger, parang sinasadya nila, no? Para umani ng mga views. Ito yung tandaan nyo, yung mga audience ko dito sa Don Mar TV. Huwag kayong tumangkilik sa isang vlogger na ang hanap nila ay views lamang. Gumagawa sila ng mga peking balita para lang dumami ang kanilang mga views. Yan po ang iwasan natin. Ang dami niyan, mga vlogger ngayon, no? Na gumagawa ng content na alam naman nila na kasinungalingan, pero still ginawa nila kasi alam nila na aani ito ng maraming views. Dami niyan. Sa ngayon sa social media, huwag kayong i-unfollow nyo yan o unsubscribe sa mga ganyang klaseng mga vloggers. Karamihan mga loyalista at mga kakamping. Kasi sa sobrang inggit nila dito sa sumisikat na 2028 election, alam nila na hindi po talaga bumaba ang ratings ni VP Sara. Kinakailangan na nilang pabagsakin through paninira. At alam ko naman yan na yung mga ilan yan binabayaran kasi sabi nga nila meron pong nakatuklas na merong troll farm. Di umano. Galing raw yan, no? Ewan ko kung totoo ha. Kasi ang sabi nila galing raw yan mga vloggers raw yan ni Tambaluslos Kung ako rin naman, no? Kung ako rin yung isang vlogger na bayaran ako para siraan ng isang politician, parang hindi ko kaya, guys. Kahit bigyan mo pa ako ng ilang maleta, hindi ko kaya na ako no, as a vlogger, ito walang biro po ito. Ang pagbablog ko, this is an expression, hinanakit ko ito sa nangyari ngayon sa bansang Pilipinas. Okay? Sa sobrang passionate po natin, no, na gusto nating umunlad ang bayan natin, ay pipili tayo ng leader na matino. At dahil dito sa mga nakikita nating at naniniwala tayo sa mga sinusuportahan nating mga politicians, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, si Duterte at si VP Sara. Yan ang mga sinuportahan natin. At dahil dyan, naging passionate po tayo. Okay? Dahil dito kay VP Sara at ni former President Duterte, dito po tayo nagising sa katotohanan. Dati, aaminin ko ha, isa po akong dilawan dati. I support Pinoy. Nung time na tumakbo si Pinoy, sinusuportahan ko yan. Kasi po, naalala ko, nung panahon ni GMA, no? Gloria Macapagal Arroyo, sumabog yung issue ni GMA, yung Hello Garci, di ba? Tapos, na-realize natin na mas maganda siguro itong si Pinoy kasi anak ito ni Cory Aquino, anak ito ni anak ni Ninoy Aquino, Cory Aquino, na si Ninoy hero pa, di ba? So, sinuportahan ko si Pinoy at that time. Tapos, nung naging presidente na si Pinoy, alam ko na ang dami ring kapalpakan ni Pinoy, di ba? Pero sinuportahan ko pa rin yun. Tapos hanggang umabot yung Yolanda, umabot na yung issue kay yung kandidato ng administrasyong Pinoy na si Rojas, no? Ayoko kasi si Rojas Cringy kasi si Rojas sa mga pinanggagawa niya.
So biglang pumutok ang pangalan ng mga Duterte. Aaminin natin 'yan, no? Biglang pumutok yung pangalan ni Duterte, tapos inobserbahan natin si former President Duterte, binoto natin, hanggang naging presidente ay satisfied naman tayo sa performance ni former President Duterte. Hanggang sa kanyang anak, no? Kasi po mayroon po silang parang exhibit sa kanilang pagiging malasakit at serbisyo publiko doon sa Davao. Kaya nagugustuhan natin mga advokasya ng mga Duterte. So hanggang ngayon, no, we are very supportive dito sa mga Duterte at passionate po tayo sa pagsuporta hanggang naging vlogger tayo. So, ayan, sa pagiging vlogger natin ay sumikat naman yung channel natin. Halos nga dito sa YouTube ay meron na po tayong halos konti na lang 500,000 na po tayo, no? Kaunti na lang. Tapos sa Facebook naman meron tayong around mga 230 plus thousand subscribers, 230,000 subscribers. So ganyan po tayo ka-passionate. Pero bilang isang masasabi natin na nakilala na po tayo sa social media bilang political vlogger, meron rin tayong responsibilidad sa publiko. Ano? Kasi marami pong nanonood sa atin, tumangkilik sa atin. Araw-araw, sabi nga nila, Don Mar, pinapanood ka namin dito sa Dubai, dito sa kung saan-saang lugar, no, magme-message sa akin. Dapat, alam mong maraming nanonood sa inyo, maraming nakaabang sa mga post ko sa Facebook, dapat responsable ka rin sa mga pinopost mo. No? Wag nang yung mag-fake news ka. Pwera na lang doon sa mga troll farms ni Tambaluslos. Walang ibang ginagawa yun, kundi mag-create ng mga accounts para mag-fake news. Tingnan nyo ha, sa Facebook every time na meron po akong post na mga issue patungkol po sa Administrasyong Marcos, marami talagang mga babanat kaagad. Sila talaga ang unang mag-comment sa mga post ko, no? Tapos makikita ko doon parang paulit-ulit lang yung mga comments, tapos kung i-click ninyo, mga naman, wala namang mga mukha. Yung iba naman merong mukha pero parang dami account. Ganyan po ang troll farm, marami yan, no? So ang daming mga troll farms na ang trabaho nito, sisiraan lang yung kaaway sa politika. Binabayaran po ito mga troll farms, ha? Binabayaran po ito. Duda nga ako dito sa pictures na fake news nitong anak ni VP Sara. Duda ako rito. Ginawa ito ng mga troll farms ng mga Tambaluslos. Duda lang tayo na dyan, ha? Duda tayo dyan. So, ayan, mag-ingat-ingat po tayo, ha? Tayong mga audience sa Don Mar TV. Huwag kayong magpaloko. Ang daming mga fake news ngayon sa social media. Bago ninyo basahin, suriin, no? Siguraduhin ninyo na tama yan. Binalita ba ito ng ibang mga mainstream media? Tapos, hindi ba ito AI? Kasi sometimes yung AI ngayon, sobrang magaling na yung AI. Akala mo, totoong si VP Sara yung nagsalita, pero hindi pala, no? Sinisiraan lang. Pati nga si Duterte, ginawa nilang yung payat na si Duterte, ha? Pero hindi yung totoo, ha? Mga fake news yun. Okay? So, ayan. Sana naman ay tulungan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte na ikalat natin yung mga fake news na, for example, kung makakita kayo sa social media na fake news, i-share ninyo, sabihin nyo, this is fake news. Huwag kayong maniwala, ito po yung totoo, ganun, ganyan. Yan na po ang maitutulong natin, ha. Kung bilang supporter tayo ni VP Sara at sa mga Duterte, tumulong tayo. Kung may makikita kayong fake news, mag-post kayo, ipagtanggol nyo si VP Sara. Yun na lang yung ating para sa bayan natin, okay?
Kasi sa mga naniniwala po ni VP Sara, no, mga kapwa natin DDS, kung naniniwala po kayo kay VP Sara, ikampanya nyo si VP Sara na mananalo po sa 2028. I-post ninyo, ibalita ninyo araw-araw na ito po yung mga nagawa ni VP Sara. Kasi kung sa ganon, kapag spread po ang katotohanan patungkol kay VP Sara, nakakatulong po tayo sa kanya na mananalo siya sa 2028. At alam naman natin kapag darating ang panahon maging presidente yan si VP Sara, hindi tayo pababayaan yan. Oh, look at what happened to Davao now. Di ba? Davao is one of the most progressive and peaceful city in the world. Not only in the Philippines. Pero pilit na mga sinisiraan ng mga kalaban sa politika. Di ba? Yung mga flood control issue. Pero hindi uubra. Kasi ang katotohanan pa rin ang mananaig. Yan ang lagi niyong tandaan. Okay? So, yun lang po, no? I hope na meron po kayong nakuhang lesson dito sa vlog natin. No? Patungkol po dito sa nangyari kay VP Sara. Paki-like na lang, paki-share na lang itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. At mag-comment kayo ano ang masasabi nyo dito sa mga fake news na ginawa nila kay VP Sara. No? Ano ang opinion nyo dito? Paki-comment, basahin natin yan sa comment section. Okay? Sa mga first time pa dito na nanonood sa aking channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.